kumita ako ng 70,000 in a year. Yeah, so linis ng daan, ang aga-aga pa eh, wala pang alas 8. So bago ang lahat, dito muna ako sa ano. Yeah, so bibili muna ako ng pang-almusal guys bago tayo babiyahe. Yeah, so mainit yung ano nila dito, Wala Bagel. Ito yung suki ko tuwing umaga. So tara, tahan muna natin. Sana walang haba ng linya. Oh, ayan. Morning. Thanks, man. Magandang umaga. Mainit ba yung ano yun? Oh, mainit lahat. Bagang umaga eh. Ayan. Ayan, whole way. Sesame. Ayan, ito yung mga paborito ko. So, mainit yung mga tinapay nila dito guys. Yeah. Ayan. So, merong extra cupcake. Yung tatlo nito, tsaka tatlo rin ito. Isa. Kaya pagkaano na rin isa rin. Isa dyan. Sinamon siya na. Oh. Yan. Yan. Babayan na tayo guys. Babalik siya. Ano? Ito yung akin. Kano ba lahat? Ganda na ng tindahan nyo, ano? Nagpaplag ka pa rin. Oo, Pilipino to. Nakarecord ka na naman, oh. Oo, yari ko. May isa akong channel Tagalog. Tagalog channel. Oo, eh, ano ako. Oo. Eh, siya ba yung ano, dati? Ito po, popular din to, pareho kayo. Oo, ayun. Ayun. Million na ano nito eh. Wala, isa ko palang ano. Ito million. Yun ba? Followers. Sa TikTok lang siya. Ito. Million sa TikTok. Yung ipapakita ko sa iyo. Yung ano, yung bago kong ano. Yan. Picturean mo na lang. Pwede. Sige. Yan, post kita mamaya. Salamat. Nope. Okay. You're welcome. Turn right, then pick up on the right. Yeah, so nandito tayo sa may Spaday na and dito sa may malapit sa center guys. So may unang pick up tayo. Subway to guys. Bali meron siyang 2 items. Yeah, hindi naman masyado malaki yung ano to, ang bayad nito ay almost $7, $6.92. 1.9 kilometer lang. So malapit na to. Sukin natin. Oh, yeah. Good morning. I got an Uber pickup for Melissa at this is 2 items. Melissa? Yes. This one is for her. This one? Yeah. Okay. Thanks a I lot. have 2 Uber orders at one time. I don't know why. Which one? This one also. Oh, Koso. Okay. No. Thanks a lot, ha? Have a good day. You. Bye. And libat door ang sabi eh. Wala namang number nakalagay. Oh, ito nga. Iikot pa ako. Yeah, door. Ganyan lang. Ayan. Nice na. Yes, unang drop off natin guys. Yeah, so almost $7. So ganito pag sa umaga, dito rin ako nag-iikot. Depende sa may option din ako dun sa mga maraming mga Pilipinong tambayan ko, yung may mga Tim Hortons. Okay din doon. Pero pag linggo kasi dito, weekends, maganda rito kasi malalaki yung mga bahay, tsaka yung mga ino-order dito, yung mga coffee shop, Wala Bagel, karamihan nagtitip sila dito guys. So doon naman, okay naman, kaya lang mas advantages dito kasi maraming nagbibigay dito. Paggabi kasi mahirap din mag drop off ng mga orders dito dahil sa malalaking puno, yung mga number ng bahay minsan natatabunan, hindi mo makikita, so ikot ka pa ng ikot. Kahit nga ngayon araw kanina nandun pala yung number dito sa bungad. So anyway, hanap na lang tayo ng ibang order. So ito,
15 items yung order niya. Malaki to guys. Yeah, so wala masyadong tao ngayon sa daan kasi malamig na, puro na katalukbong. So may construction pa dito. Nahirap din to pagka Monday to Friday pasukan. Maraming busy ditong area guys, kaya pag weekends lang ako dito. Kahit hindi, pero bihira ako dito. Yan, may construction sa harap ng tindahan. Doon kasi yung pipikapin ko. Kaya mahirap din na tumambay dito. Busy din to sa umaga guys, itong tindahan. Tingnan natin. Hi. I got an order, Lauren. This one. Is this ever one bag? Okay, thank you. So, ayan. Ito yung order niya, guys. $123.93. So, isang bag na to. Magkano to sa akin? More than 5,000 pesos. Yeah. Ito. Okay. Drop off. Bye, have a great time. Okay guys, so nandito muna tayo sa tabi. So actually, sinamahan ko si Mrs. kasi bumili siya ng manok. Tsaka ano yung kailangan sa bahay kasi ngayon linggo, may sale daw. So siya muna ang pumasok, dito muna tayo, kwento-kwentuhan muna tayo. Yeah, maya-maya babiyahin na rin ako. So anyway, ano ba yung pag-uusapan natin? Yeah, so bago kayo bumiyahe dito, bago kayo mag-sideline, dito kasi sa Canada, anything na declared, anything na nagtatrabaho ka ng declared, magpapile ka ng tax every year. So ang tawag doon ay T4. T4 kasi tawag dito eh. Pag nagtatrabaho ka ng company, padala ka na ng T4, then yun ang ipapakita mo sa accountant. So ito, kasi online to, sideline, hindi sideline, either full time. Yeah, declared to guys. Yeah, ano sabi ko? So ito guys, kasi online to, itong trabaho na to, end of the year, ipapadala sa iyo ng Uber yung statement, lahat yung record na kinita mo. Yeah, so paano makita? Kasi may nagtanong sa akin, isang viewers, na paano ang filing ng tax niyan. Yung T4 ang tawag dito. So T4, so ganito ngayon, no? Yeah, meron ding screen record dito, ipapakita ko rin sa inyo. Yeah, punta lang kayo sa 3 dots para makita nyo. Yeah, ito. Yan, then i-click nyo yung yung account nyo, dito, account. Yes, so lalabas na yan. Scroll nyo, meron dyang documents. Pag kayo, yung ma-expire na yung documents, kailangan nyo renew. Payment dito, yan, nandito lahat yan. So punta ka sa tax info, yan, pindutin nyo lang yan. Yan, doon. Nandyan lahat yung kinita mo since anong year ka nag-umpisa. May tax earning, yan. Merong tax summaries, yan. Pindutin nyo yan. Yan, nakalagay. Nag-umpisa ako ng 2019, 20, 21 hanggang 22. So, ngayon, 23, wala pang wala pang record. So, lumalabas dito, mga end of January yata or second week of February, mga ganon. I-check nyo lang. So, ito yung mga record. Yeah, nag-start ako noon as a part-time pa eh. Yan. So, ito yung yung kinita ko noon, 15,000 lang kasi may work pa ako niyan. Full-time ako doon, so nag-part-time ako. So, kumita ako ng 15,000 something, almost 16,000. Then sumunod, kasi nag-pandemic noon, guys, 'di ba? Wala nang wala nang nagtatrabaho. Lahat online na, yung umorder hindi ka pwedeng So, malakas ang Uber noon. So, kumita ako ng guys, ito yung summary. Yeah, ito pakita ko sa inyo. Yeah, kumita ako ng 70,000 in a year. Yeah, so dinala ko yun sa accountant ko. Siyempre, siya ang total lahat.
Yeah, so nag-tax din ako ng 9,000 din. No? More than 9,000, so malaki. Kung malaki ang kinikita mo, malaki ang tax mo. Yeah. Then, nung 22, bumaba ulit. Bumaba kasi naglaylo na rin ako. Wala nang pandemic nun. Yeah, paano ba yun? 46,000? 41 dito. Yung year kong kinita. Then, last year yata, naging 46, tumaas ng konti kasi depende sa'yo nga pag masipag ka. So ngayon, alam ko, konti na lang kasi marami akong ginagawa. So ang maganda lang dito guys, pwede mong i-declare anything na related sa dito sa work mo. Dito sa, halimbawa, itong mga bag na to, bibili ko, o magkano binili mo dyan, kailangan na-keep mo yung mga resibo. Yeah, ilan ang bag binili mo. Anything related sa halimbawa, gas, keep mo yung resibo, tapos yung maintenance ng car, battery, gulong, o mechanical problem, insurance ng kotse mo, tsaka yung monthly bill ng cellphone, tsaka yung cellphone, mga gadget. Yeah, so yan, i-keep mo lahat yung mga resibo. Dati nga, pati yung pagkain kumain ka. So ngayon hindi na pwede, sabi ng accountant ko, kasi nadadaya daw kasi pag yung may kasama ka may party, hihingi mo yung resibo din i-claim mo. Tama nga naman. So maraming gumagawa kasi ganun. So ngayon hindi na pwede. So tsaka yung worth ng sasakyan. Yeah. Kung magkano na, kasi yung sasakyan nagde-depreciate yung value niyan. So alam ba, ito pwede pa to $14,000. So pwede kong then tsaka yun iaawas dun sa magkano sa kinikita mo. Yeah. So maganda dahil expenses mo nga makiklaim mo. Yeah, so ito yung dapat malaman nyo bago kayo bumiyahe ng food delivery. So anything na kumikita ka dito sa Canada na declare, talagang magbabayad ka ng tax. Yeah, maliban lang sa yung sinasabi nila na under the table yung cash, pero hindi ko i-recommend yun guys. So maraming gumagawa dito dyan, pero nasa inyo kung gusto nyo sarili nyo, diskarte nyo yan. So bawal yun dito. Yeah, so yun lang guys, sana meron na naman kayo napulutan ng aral ngayon. Dahil bago kayo pumasok dito, so talagang mag-declare kayo ng tax. Anyway, see you in my next vlog guys, okay? Bye for now.